Ayaw nila kahit sa mga 5-star hotel, iinom ka ng purified water. They don't serve that. Ang sinaserve nila is mineral water. Bumili ka ng Rolex, bumili ka ng Louis Vuitton, bumili ka ng kung anumang luxury bags. Boss, ang bibigay sa'yo, hindi purified water, mineral water. O pag sinabi mo, Alfred, gusto ko pie water ang ibebenta ko, ay iba na naman po yun. Sa akin, sa totoo lang, pag nagbebenta ng alkaline water, tapos nakalagay sa boteng ganun, hindi na ako naniniwalang alkaline yun eh. Kasi alkaline bottle, it should be put on the glass, not on this plastic bottle. Kasi oxygenated yun eh. Kinakain niya yung mismong plastic niyan. So hindi na siya healthy. Yung mga parents ko, nagbebenta ng mga water filtration. Desalination pa noon eh. Desalinator pa noon eh. Hindi naman uso yung mga purified mineral na, hindi uso yan eh. Desalinator talaga. Nung nagbebenta sila, ang reason kung bakit yan binebenta, boss, hindi pang consumption talaga. Panglinis ng kalderong mamahalin. Ngayon, nung nasa edad na ako, if I'm not mistaken, sir, I was 13 years old during that time. Nagbenta ako ng isang murang machine. Ayaw niya akong paniwalaan na kaya ko siyang supply ng machine. Anong pinagkaiba ng mineral purified alkaline? Okay, para mabilis lang, no? Mabilis lang, mabilis lang. Yung purified po, pure water lang yun. Kapag ka purified water, purified water to. Okay. Clean water lang siya. Wala siyang minerals, wala siyang potential hydrogen na nandyan. It's just a clean water. It's just pure water. Ngayon, yung alkaline naman, ang alkaline naman, meron siyang parang mineral din siya. Balik tayo sa mineral. Yung mineral kasi, yun po, may mineral yung tubig. Actually, wala naman talagang tinatawag na mineral water. Wala naman sa table of elements natin yan eh. Natural drinking water yan. Kaya lang, may mga minerals na essential sa kailangan ng katawan natin. That's why, tinawag nilang mineral water. Not unless, si purified, pag nilagyan ko ng minerals to, remineralized water yan. Magkaiba rin yun. So, ito, Hindi, purified yan. purified. Pero pwede kong gawing remineralize. Okay, paano nangyayari yun? Sa barko kasi, ganito ang sistema ng barko. From desalinations, purified nila yan. Ayaw nila, kahit sa mga 5-star hotel, iinom ka ng purified water. They don't serve that. Ang sinaserve nila is mineral water. Bumili ka ng Rolex, bumili ka ng Louis Vuitton, bumili ka ng kung anumang luxury bags. Boss, ang bibigay sa'yo, hindi purified water, mineral water. Kasi most of the time, people buy for the minerals. Sa ibang marketing, ginagamit nila yan pang hatak ng customer. My water is not just clean, it's mineral water. Pero ang tanong, anong klaseng minerals ang nandyan? Selling factor, pwede mong i-explain like Evian, kung nakakainom ka ng Evian water, di ba ang pangit ng lasa? Parang maalat-alat, di mo mawari, di ba? Pero gusto, ang mahal pa, mineral yon. They claim it came from the glacier. So, mineral water yon. Ngayon, bakit mahal siya? Kasi may minerals na kailangan ng katawan natin. May potassium, may magnesium, may calcium, may phosphorus, may iron. So, lahat yon kailangan ng katawan natin yun. May sodium. Kaya ganun ang lasa. Hindi maganda. Sa panlasa ng Pinoy, ayaw natin yun. Pero sa ibang bansa, gusto nila yun. Okay? Kaya na marami ang business owner ang nami-miss investment pagdating sa water station. Kasi bakit yung tubig hindi mainom? Ganyan. Kasi hindi mo na-explain na mineral water pala yan. Most of the time, 80%, 90% ng Pilipino, purified ang hanap. Tapos ibebenta mo rito, mineral water. Ayaw nila yung lasa. Sabihin, ay, ba't ganun lasang namasa? So ngayon, ang tanong, paano ba yung process na ginawa? Ako, pag sinabi mo sa akin na mineral water lang talaga yan. Pero pag sinabi mo sa akin, Alfred, gusto ko remineralized water ang ibebenta ko. Ibang proseso yon. Pine-purified and then lalagyan ko ng minerals. Okay. O pag sinabi mo, Alfred, gusto ko pie water ang ibebenta ko, ay iba na naman po yun. Pie water is a small cluster of molecules ng water. Hindi uso sa Pilipinas. It was invented by Dr. Akihiro Yamashita in Japan. Sikat yun sa Japan kasi same pH level ng bloodline mo, ng dugo mo. Yan, 7.38 pH level ng dugo. Mas high-tech na naman si pie water. Mas high-tech din si remineralized water. Pero si alkaline naman, pag sinabi mong alkaline water, pag dumaan yan sa package 3 namin, that is alkaline water already. Dumaan sa ultrafiltrations. Ngayon, ang tanong, yung lasa, again, hindi tanggap ng Pinoy. Hindi tanggap dito sa atin, sa Pilipinas. So, sino magiging market mo? And you have to explain to them na, this is not just a purified water, this is not just ordinary water, this is alkaline water. I don't care. I don't like the lasa. So, magkakaiba yan. There's so many kinds of water na iba-iba ang lasa. Mayroon nga yung ozonated water, lasang alimuong eh. Alam mo yung nabasa ng tubig ulan na nakabilad na kalsada? Ganon yung amoy. Alimuong sa amin sa Tagalog. Pag ininom mo talaga, amoy alimuong, yung oxygenated water. But it's healthy yung drinking water. And you need to explain to them na
Yung tubig ko kasi, healthy water to eh. It's not just clean, it's healthy water. So, you have to accept na ang healthy, hindi talaga masarap. Purified water talaga. Ang pinakamabenta sa market. Pinakamaraming customer yan. Eh, pag inintroduce mo naman yung pie water, yes, it's more expensive than alkaline water. Pero ang hirap ibenta kasi hindi alam ng tao yan. Alkaline water, ganun din. Di ba? Sa akin, sa totoo lang, pag nagbebenta ng alkaline water, tapos nakalagay sa boteng ganun, hindi na ako naniniwalang alkaline yun eh. Kasi alkaline bottle, it should be put on the glass, not on this plastic bottle. Kasi oxygenated yun eh. Kinakain niya yung mismong plastic niyan. So, hindi na siya healthy. Kailangan ilagay mo sa bote. Kaya mapansin mo, mga water sa Europe, nasa bote. Ang mga bote sa alkaline ng China, nasa plastic. Kaya kung ang hahanapin mong market, tingnan mo, pagka nag-serve ka ng sparkling water, sparkling? Diba? Nasa bote. Ano yung approach? Hanggang gaano kataas na level ba? Kasi yung pinaka, alam ko, yung tubig ng Reyna, kamahal nun eh. Parang yung kiniklaim nilang galing glacier. Meron ba kayong water station na ma-recommenda na parang role model na pwede kong research? Baka may customer kayo na, oh, ito magandang ginagawa, marketing-wise, no? Kaya, Well, I could recommend some, pero hindi ko pwedeng sabihin. I need to respect their diskarte. Kasi kahit ikaw, boss, may sarili kang diskarte. I might say to you na, boss, ganito yung ginagawa, ganito yung ginagawa. Pwede kong i-share sa'yo, pero not to the point na puntahan sila kasi ayoko ng feeling na parang kinokopya natin sila. naiintindihan ko. Oo. We need to protect their privacy, Sen. Parang ganito yan, boss. Ikaw mismo, may sarili kang plano. May sarili kang idea how to start the business. Ngayon, papayag ka ba kung mayroon akong kliyente, papuntahin ko sa'yo? Just to survey na kamusta naman, nagtatanong-tanong doon. Hindi mo na ako pupunta, pero Yung taga Makati, yung nanalo ng the best water refilling station. Hindi siya manufacturer. Best water refilling station. Nanalo yun eh. Aging awardee yun, client ko. may mga ganun palang Yes, oo. Ayan, yung mga award na nakikita mo, it's been recognized by Philippine National Data Research. It was acknowledged. Ngayon, nagulat ako, uy, congrats bro. Parang nakasama kita dito as awardee. Actually, nag-iisa yata siya na nakasama. Okay, banggit ako ng isa. Sino ba to? Iba kasi taga Davao, boss eh. Mindanao, ganyan. Okay. Malalayo yung iba eh. Binanggit mo kanina, sir, yung ano, gusto mong market yung mga high-end. Actually, sir, mas maganda talagang market sila. Medyo maalaga lang. Pero mas mabilis ang ROI ng ganun. Kasi syempre, high-end yun, mas mahal ang benta mo dun eh. Basta maganda naman yung services. kaya hindi na ako makipag-competition dun sa kasi pababaan sila eh. Oo. Huwag ka lumaban doon. 25. Sabi ko nga sa kanila, make a noise. Kumbaga magkaroon kayo ng sariling curiosity doon sa mga kalaban ninyo. Eh bakit ito ang mahal? Tama mo ba, sir? 7 years na yung negosyo ninyo na to. 18 years. 18. Yung pag-manufacture ng equipment. Yes. Oh. Tagal na rin. Tagal na. Ito, background check tayo. Na ganito, 1990s pa, yung family ko, nandyan na kami sa water system. Wala pa dito sa Pilipinas. Okay. Kasi wala pa akong utak nun, sir eh. Bata pa ako nun eh. Wala pa akong alam niya, wala pa akong kamuwang-muwang. So, anong nangyari, yung mga parents ko, nagbebenta ng mga water filtration. Desalination pa nun eh. Desalinator pa nun eh. Hindi naman uso yung mga purified mineral na, hindi uso yan eh. Desalinator talaga. Nung nagbebenta sila, ang reason kung bakit yan binebenta, boss, hindi pang consumption talaga. Panglinis ng kalderong mamahalin. Alam mo yung mga Salad Master, MacGen, Vergoff, Nutritech, dami niyan eh. Basta ba yung mga mamahaling kaldero? Ini-incorporate nila yung water filtration para yung kaldero hindi mamuti. Pag kunyari ito, Okay. pagka namuti kasi itong itim, Asin. oo, magkakaroon ng pangit na ano yung stainless kasi it's a surgical stainless steel. Ganyan. For example, if I'm not mistaken, that time, the Salad Master is almost 500,000 na eh. Oh, mahal talaga. Oo, parang yun, nasa 400 something. Kaldero lang yon. And then, nag-start, nung may utak na ako, ang alam ko, sila Montana Pure pa nun eh. Mga ka-business partner ng mama at papa ko. Hindi ko lang ako sure, sir, kasi wala pa akong utak nun. Yung kapatid ko, si Leia, secretary ng isang company ng water system. Pero hindi namin company. Pero ang papa ko, according to him, isa sa sinusupply nila sila Henry C. Mga SM dati. Yung time na hindi pa kalaki ang SM. Parang supplier kami ng machine ever since. Pero wala kaming water station. Wala, talagang totally wala. Ngayon, nung nasa edad na ako, if I'm not mistaken, sir, I was 13 years old during that time. Nagbenta ako ng isang murang machine. Client ko, Santa Ana, Cagayan.
Mr. Arcer Upano, taga Santana, Cagayan. Kilala doon yan. Kung makapanood niya yung vlog, baka maalala niya. Pulis to eh. Ayaw niya akong paniwalaan na kaya ko siyang supplyan ng machine. Kasi bata ako, 13 years old eh. Di ba niniwala, 13 years old, nag-aaral ako noon, nakabagpak pa ako nito kaputi na polo eh. Tsaka itim na pantalon eh. I was studying that time and nasupplyan ko naman siya. Hindi ako marunong magnegosyo ng tubig noon. Ang alam lang namin mag-supply ng makina. Pero sir, lahat halos ng nasupplyan namin, ako yung na-assign ng family namin na bumalik sa mga customer namin. Kasi ako yung naka-assign sa after sales. Kaya I know kung gaano kahalaga yung after sales. Kasi during those times, ako yung umiikot kila Doktora Pinky Castro, Doktora Balones, yung mga ospital na meron kaming filtration. Pag umiikot akong ganyan, nakikita ko, lalo-lalo na, sila doktor, walang issue kasi mayaman, mabilis silang yung may-ari ng ospital eh. Pero boss, yung mga may-ari ng water station na nasupply namin, dating nakita ko na hindi naman nakakaluwag sa buhay. Pagbalik ko after a year, bakit maaluwan ang buhay nito? Bakit tuwing bumabalik ako may something na nangyayari sa lugar nila, mas nagpo-prosper yung kanilang negosyo? Ano bang meron? Nung nakausap ko yung isang client ko, sabi niya sa akin, namin pala, hindi ko client, family na. Sabi sa akin, water station. Tapos kinukumpara ko sa lifestyle namin. Supplier kami pero ba't di kami nakaka-asenso? Anong mali? Kasi for example, boss, ganito, nagnegosyo ka ng tubig, ng makina, may benta ako ngayon, isang makina, kumita ako sa 100,000 boss, tapos na. Yung 100,000 mauubos yun, marketing, kumakain ka, nagbibiyahe ka, nag-after sales ka. Ang bilis mawala. Unlike water station boss, tuloy-tuloy eh. Di ba? Tubig eh. Kaya nung nakita ko bakit itong mga kliyente namin, nagsisiyama na. Kami naiiwang ganito. Kaya nung nakapag-asawa ako, pinangarap ko talaga that was nag-operate ang unang-una kong water station. Wala kaming water station, sir ha. Family ko wala pero supplier kami. Nung nakapag-asawa ako, that was May 2008. Tinayo ko, natapos ko yung water station ko ng November 1, 2008. Unang water station ko. Doon ako nag-start magnegosyo ng tubig. That time, inaaway ako ng asawa ko kasi dito sa Alcala, lugar na to, walang nabili tubig daw dito kasi yung tubig malinis. 2008. Ito, musmus pa yan. Ako, musmus pa rin ako. So, ang point, boss, minarket ko talaga dito. May mga tubigan, may mga water station, pero talagang nag-market ako, pinakita ko na dapat yung tubig. Ingatan nyo na yung health ninyo, minom na kayo ng mahal sa tubig. Kasi marumi na ang, contaminated na ang tubig ngayon. So, hanggang sa lumakas yung tubigan ko, sir. Nung una nga, halos hiwalay na ako ng asawa ko eh. Kasi wrong investment daw. Dahil sa unang benta ko, pinakain ko pa ng pigar-pigar sa mga tauhan ko. Kasi ganoon ako eh. Pag may achievement, may nangyari, 180 pesos na benta ko, pinakain ko pa. Alam mo yan, parang more on parang team building yung atake ko dito eh. Ako kasi, yung mga staff natin, sila yung katuwang natin magtrabaho eh. Hindi tayo one-man team eh. So meron tayong mga tauhan na naka-backup sa atin na, uy, kailangan ko ng technician, uy, kailangan ko ng ganito. Ikaw ay papadala ko. Yung masarap sila at masaya silang susunod sa utos mo kasi gusto nila yung trabaho nila dahil sa'yo. Yun bang hindi sila makaresign dahil mabait yung amo namin, ba't ako mag-resign? Alam mo yon. So anong nangyari, kahit na unang benta yon, talagang inubos ko talaga palakasin ng market. Sir, after 3 months, bumibenta na ako ng 3,000 buwan-buwan. Nung inabot ko yun, sir, pinaalis ako ng asawa ko. Sabi niya, ako na sa office. Kasi dati, taga 100, 500. Palaki ng palaki, boss. 500, 1,000. Umabot ng 1,500. Ang hindi ko lang talaga makalimutan, nung tumuntong ng 3,000 kada araw yung benta ko. Doon yung time na tinanggal niya ako sa office table ko. Sabi niya, ako nang mag-handle. Okay. So, nagkaroon ako ng time para makapag-market ka, palakasin ko yung tubigan ko. Dati, pangarap ko 10 water station. Kasi kinukompute ko na eh. Kung may 10 water station ako, makapagpalabas ako ng malinis na neto, 1,000 peso sa isang araw. That is 10,000 pesos kung 10. Mali yung compute ko, sir. Kasi, na-find out ko, ang isang water station, kaya magpalabas ng 10,000 sa isang araw, sa isang water station. So, bakit ako magba-branch? Kasi pag nag-branch ka, boss, yung alagaan mo, daming refiller, daming delivery, di ba? Ang dami mong taong kailangan i-monitor. Kaya naman pala sa isang water station, sama-sama tayo dito at pagtulungan natin i-deliver. Kapag ka nakakakota, bigyan mo ng compensation. Pagka malakas ang sales, bigyan mo ng bonus. Simple. Mas maliit ang liability mo. Hindi yung sabog, di ba? So, ganoon na nangyari. Pag-aralan mo yan, boss, it will really help your business. Na hindi mo kailangan ikalat kasi kapag kumalat yan, dadami po ang liabilities mo dyan. Dumadami tauhan, dumadami pa sweldo. Di ba? Walang iniwan yun, sir, na nagbenta ka nga ng 500 galon, ang baba naman ng presyo mo. Compare sa 100 piraso lang na benta mo, ang taas naman ang presyo ko. O, di ba?
konti ang liabilities. So, anong nangyari, lumakas yung negosyo ko dito, sir. Nag-branch ako, dito lang din. Sipin mo dito lang sa bahay ko. Nag-branch pa ako sa bayan. Ang bayan namin, 3 kilometro lang ang layo. Just to display na meron pa ako sa bayan. Yun ang totoo nun. Ay lumakas din yung nasa bayan ko. Kumbaga, ang ginawa ko, sinegregate ko. O yung nandito sa marketplace, dito kayo sa kaliwa. Yung nasa bahay ko, dito tayo sa right. Dito tayo, papunta tayo ng Santo Tomas, ganyan. Tapos, through my curiosity, may open space dito kasi dati wala pa ako masyado property. Nagrenta lang ako ng pwesto sa resort, dito sa Alcala Resort. Water station, Watermax. So yung may resort, Watermax, may nakalagay doon eh. Wala akong benta doon, sir. Kasi nang pupunta pala sa resort, lahat po yun, meron ng dalang tubig. Di ba, punta ka ng resort, may bawang kang galon. Wala akong benta. So umasa ako sa delivery doon. At ang nangyari doon, naging manufacturing site ko yun. Ngayon, boss, nung lumalaki yung negosyo kong water station, yung mga kaibigan ko, Alfred, turuan mo naman kami niyan. Alfred, turuan mo kami kung paano mo ginagawa yan. Nagpatayo sila sa akin ng mga water station. Kumbaga wala sa plano. Hindi ko gustong maging manufacturer talaga. Kasi ang gusto ko talaga, water station. Kasi mas marami akong free time. Nung may water station ako, sir, mas marami akong panahon mamasyal eh. Oo, kasi may metro. Sisend lang sa akin ni Sally yung metro. Sir, ito po yung metro sa morning, ito po yung metro sa hapon. Tutuusin ko lang yon. It takes only 30 minutes of my life. Nasa Mindanao ako, naglulup ako, nagbumotor ako. Check. Oh, okay, tali. Oy, kulang ka ng 3, kulang ka ng 4. Ano nangyari? Sir, nagpag-giveaway ako sa ganito. Sir, ng ganito. Okay, sige. Okay na yan. Minomonitor ko through metro. Yung in-out. Stock sa loob, tsaka yung mga nabenta. Minomonitor yun, minaminus natin yung mga stocks. 5K lang yun, sir. Sige, sir. So, nangyari, guminhawa yung buhay namin nung may water station ako. And I invest at 4 na water station, sir. Hindi, yung 3 nandito, yung isa nasa Pampanga. Doon ako na nakaon sa Pampanga. Layo eh. Kasi hindi ko na monitor. Nung nag-pandemic, hindi makapag-remit yung tao. Umabot ng 700,000 yung remit. Ayun, umalis na yung bantay. Goodbye, 700,000. Goodbye, di ba? Well, pandemic, naipon, di sila makapagbangko, nakahawak ng malaking pera. Ano na may papakita ko para silipin pa yung tubigan ko doon, di ba? Kaya hindi ko sacrifice sarili ko doon. Kasi meron akong 3 tubigan dito na binabantayan. Dinakawan na ako, sinara ko na. Pero nandun pa rin yung building, yung bahay, nandun pa rin. Kasi, kumbaga, ginawa ko kasi doon, investment na, gusto kong investment na nagbabayad yung investment ko sa ini-invest ko. Kumbaga, naka-invest ako ng isang subdivision, house and lot, may sarili ako, na hindi ako nagluwa ng malaking pera. Kasi nabayaran naman at pinagkakitaan ko pa yung negosyo. So, yun yung nangyari doon. Kaya kahit na nakawan ako ng 700,000 doon, it's okay. Nabawi ko na yan. Kumbaga, hindi ako maghahabol, di na ako magdemanda, okay na yan, yaan mo na yan. Abuli ko na sa'yo. Pero ang ganda ng offer ko sa kanya kasi buong pamilya dinala ko, tapos anak, pagkain, pag-aaral ng anak niya, sagot ko lahat yun. Kaya wala na siya makikitang ganong trabaho ngayon. Kasi pati anak niya pinaaral ko eh. So to cut the story short, ganito. Nagtayo kami dyan sa itong mga water station ko. Hindi ko gustong isara yung tubigan ko, I'll be honest. Kasi kumikita yan eh. Diyan ako nagsimula. Kaya lang napilitan akong isara kasi halos lahat ng tubigan dito ako nagtayo. Ayokong kalaban yung sarili kong customer. Kailangan kong mag-sacrifice. Kailangan kong mag-giveaway. Sir, wala nang natira. Ang natira po ay nasa Manscaped na lang. Yung iniinom mong tubig, yun ang natira. Ito po ang natira. Pero ikaw, supplier ng... Ako naman supplier ng lahat nila. Okay. Siguro, sometimes kapag nag-sacrifice ka, sometimes may mas maanong kapalit. Sabi ko nga, hindi intention, boss, na maging manufacturer ako. Kasi nakita ko na noon, sa mga magulang ko pa lang, sa mga kapatid ko pa lang, kung gaano kahirap mag-manufacture ng makina. Mahirap, boss. I'll be honest. At hindi lahat ng manufacturer naging successful sa negosyong to. Mas maraming ang nabankrupt eh. Ang daming manufacturer ang gumaya sa akin, nabankrupt lalo. Akala nila ganun kadali. Alam mo lang. Itong ang sariling water station, sir eh. Hindi mo ma-manage eh. Hindi mo mapalago eh. Water station lang yun. Iisa lang ang product mo, tubig lang. Ito pang piyesang to. May ilaw, may switch, may pump, may wire. Lahat yan, sir. Pag ibinulsan na lang tauhan mo yung isang pyesa mo, nalugi ka na eh. Diba? Ang dami mong ini-inventory, dami mong ino-audit. Para kang nagtayo ng hardware na hindi ma-monitor ng metro. Kahit sabihin mo, i-barcode mo lahat yan, meron ka pa rin negative dyan. Ang hirap niyan. Diba? Mahirap i-monitor ang napakaraming pyesa. Just like monitoring and hardware. Tingnan mo yung mga may-ari ng hardware, hindi nga makapasyal eh. Kami, tinatanggap ko na lang din, sir, na pag nagtuturo ako, mas malaki ang nawawala sa akin. Because of, syempre, dung moment na yan, wala ako sa office. At supposed to be, dapat may benta pa ako. Ang nangyayari, nawawala yung benta ng iba kasi hindi ako nag-a-assist. Pero it's okay. Sometimes sabi ko nga, kailangan kong balansehin yung yung peace of mind ko eh. Kailangan ko rin yung sarili ko na laging masaya din, laging fruitful, laging happy.
Kasi pagka hindi ka na, pag stress na ako, sir, maramdaman mo sa akin. Ay, itong si Alfred, naging-negosyo pero sobrang stress naman. Paano kita ngayon mako-convince na magnegosyo? Naging-negosyo pero sobrang stress naman. Paano kita ngayon mako-convince na magnegosyo? Paano kita mako-convince na gayahin mo yung diskarte ko? Eh, ito nga, hindi ka nga magkanta o gaga. Sarili mo, hindi mo maasikaso eh. Ganun lang yun kasimple. To cut the story short, sir, masasabi ko na yumaman ako sa water station. Pero I'm not saying na mayaman ako. Gumanda ang buhay ko because of the water station business na tinayo ko. Kaya sir, simple lang ginawa ko. Yung 4 na tubigan ko na yan, in-itemize ko. Yung isa para sa investment ko. Yung isa para sa panggastos namin araw-araw. Yung isa para sa future ng mga anak ko. At yung isa, ginawa ko para maitayo yung una kong bahay. Kaya 4 yun. Kumbaga, etong isa, may purpose kada tinayo ko eh. Ganun ang ginawa ko. I don't know kung tama yun ha, pero I could say tama naman. Nakapagpagawa ako eh. Oo, tama yun, di ba? Kasi kung na-bankrupt mali. Kasi sir, ganito eh. Kapag alam mo, niliquidate mo lahat tong 4 na to na negosyo ko, tapos kumikita yung isa na malaki, tapos yung isa maliit, kinuha mo lahat, boss, mawawalan ka ng investment, di ba? Kasi kung limit lang, etong isang tubigan na sinabi ko na, sir, pang araw-araw na gastos namin to eh. Hindi pwedeng mawawala ng benta to. Ito pa lang kayang bumuhay na ng pamilya ko eh. Hindi ko na kailangan galawin yung 3. So yung 3 yan, para sa sarili namin, sa satisfaction, yung iba, pambili namin ng investment, yung iba naman, sa bahay, pampagawa. Eh sir, naipatayo ko yung bahay ko na hindi ko inuutang eh. Isang tubigan lang. Kwento ko nga sir, nabayaran ko nga yung house and lot ko dito sa Pampanga ng isang water station lang. Utang ko lang din yon, inutang ko yon, pero ang ginawa ko, nilagyan ko ng negosyo, di ba? Na nagdi-deliver sa isang community na siya ang nagbabayad mismo doon at hindi ako bumubunot sa sarili kong bulsa. Kumbaga, hinati-hati lang namin. Kaya nga sabi ko, Mami, hindi pwedeng wala tayong benta dito sa isang to kasi ito panggasotin araw-araw eh. O sige, dito yung main branch natin. O yung sa investment, saka na yan, yung mga insurance mo and whatsoever. So, nag-alat kami ng mga diskarte namin sa bawat negosyo namin kung ano ipambabayad namin. Well, kapag malaki ang renta mo, boss, syempre malaki ang expectation ko dyan. Pag malaki ang renta, dapat malaki ang benta. Sa water station, I encourage you na wag na lang, hanggat maaari wag magrente. Kung meron kang space o lote na bakante, mas maganda yun na i-cultivate mo eh. Kasi lote mo yun eh. Okay, hanggat maaari ayoko na nagrenta. Technically, boss, tignan mo, di ako nagrenta. Kasi ang water station, hindi po siya for display. Ang lagi ko sinasabi sa vlog ko, sir, ganito. May nakita ka bang water station na nasa SM? Wala. Bakit walang water station sa SM kung malakas pala kita dyan? Kasi hindi siya pang ganun. Di ba? May nakita ka bang water refilling station sa loob ng Robinson? Ang layo kasi ng ano ko eh. Hometown ko, Leyte. Doon ako pwede maglagay ng ano. Oh, tama-tama. Yung mayor ng Leyte dito kanina. Ah, talaga? Anyway. Ang mismo kasi monitoring, sabi niyo. Yung monitoring madali, boss. Maglagay ka ng CCTV dyan na pang-monitor mo kung may tao pa doon or wala. Yun lang naman yun eh. Tapos metro. Yun lang yun. Madali lang ang monitoring ngayon, sir, kasi andyan naman ang social media eh. Andyan ang mga high-tech na devices natin eh. Compare noon, sir. Nagawa namin noon na wala kaming high-tech na device. Eh ngayon, boss, ang dami na. Ngayon, boss, ganito. Kunyari, nagrenta ka. Kaya bagay ng client ko, 70,000 daw ang renta. Kikitain pa ba? Eh, lalagyan kita ng target market mo. Kasi kung malaki renta mo, dapat malaki benta mo. Hindi naman sobrang kulang. Kasi ganito eh, may mga taga Maynila po kasi na kliyente ko din. Ang renta niya 70,000. Ngayon, sa isang araw, divide mo na lang to sa magkano benta mo ng tubig? 30. O divided by 30. 2,300 per month ang kailangan mo mabenta. Sa renta pa lang, divide mo yan sa 30 kasi sa isang buwan, 77 bottles per day. Sabihin mo ng 100 bote. Ang kailangan mong ibenta araw-araw para lang makarenta ka. Ang tanong ko nga, meron bang 100 tao na pupunta ron para magpa-refill? Kung wala, it's not worth it na magrenta. Kasi wala namang napunta dun eh. Di ba? Kaya sinasabi ko, tignan mo kung ilan yung nagpapa-refill sa'yo. Ang tinatawag na refill, yung nagwo-walk-in. Yung hindi mo naman empleyado yung nag-deliver. Walk-in ang tawag namin dun eh. Parang ganito. Kung maglalagay ako ng watermark sa Maynila, mas maraming magwo-walk-in. Kasi nasa Maynila ako eh. Ang tanong, bibili ba? Tapos magko-costing pa ng pagtaas ng presyo. Kung nakikita ko na hindi naman kailangan, ba't ako mag-renta doon? Eh di, hayaan ko na lang kayo ang pumunta dito. At least kayo, pag pumunta dito, alam ko bibili kayo. Kasi hindi kayo bibiyahe ng ganito kalayo kung hindi kayo bibili. Totoo yan. Sure market ka na eh. Hindi ka dadayo dito nang walang mangyayari. Taga-Leyte ka, pupunta ka dito, wala lang. Pag dinayo mo ko dito, automatic bibili yan. Hindi ka uuwi ng empty-handed dito. Ngayon, sa amin, ang natutunan ko din, nyari, naglagay ako sa Maynila. Yes, masaya, maraming nag-walk-in, maraming napunta. Ang tanong, lahat ba yun bibili? Mas maraming inquiry lang yan.
kanakanbasan ka lang. Kinukuhanan ka ng diskarte, kinukuhanan ka ng technique. Sayang oras mo. Sir, ako, kahit ubusin ko yung oras ko sa'yo, okay lang, bumili ka. Worth it, di ba? Kuha mo. Same with the principle ng ganito. Bakit ako magre-renta sa water station? Sa 10 taon, mag-walk-in sa akin araw-araw. 10 lang yan, no? Hindi, ilagay ko lang sa bahay ko at ubusin ko na lang sa delivery. Wala pa ako binabayarang renta. Kuha mo. Kaya ang kino-convince ko ang mga client ko, gayahin nyo ka ako yung mga taga-Thailand, gayahin nyo yung nandun sa ibang bansa, sa Indonesia. Pumunta kang Thailand, tingnan mo kung may water station ka makikita sa labas. May naka-display. Wala, di ba? Lahat nasa bahay lang. Nasa looban. Nasa residente. Yun ang mga tubigan doon. Mag-goal ka, pero may nag-rolling na truck. Oh, saan galing ang tubigan na yan? Pumunta ka ng Singapore, sir. May nakita ka bang water station doon sa nakala-display? Wala. Residential sila. Sa delivery, anong tawag ng kulong-kulong? Kulong-kulong. Sa Pilipinas, practical kulong-kulong. Kasi mura ang tubig natin. Okay. Pero kung mapapansin mo, bakit yung ibang company, malalaki, truck sila kasi naman ang mahal ng benta. Kayang magbayad ng diesel noon. Totoo niyan, sir, kaya ko na-improvise din ng kulong-kulong na pan-deliver. Kasi nga, nagko-cross-cutting tayo sa services kasi hindi natin makompensate yung kikitain mo pa. Kalagaya dan, dati nag-multicab ako, sir. Alam mo, nag-multicab ako. Ang gas ko, 500 piso. Ang delivery, 1,000 pesos. Wala, hindi ako kikita doon. Ganun siya. Sir, by the way, congrats. Thank you. Thank you for availing. Thank you for your time. Ayun, mga pare, ito na guys, oh. Ito yung cooling tower namin. Ito nga pala na 2-ton ice machine ng Watermax, guys, ay meron siyang cooling tower. So ito siya, may pump. Yan, dito pinagpapalamig dun sa hangin natin. Alam mo yung mga professional na technicals natin, malulupit yan. Meron tayong phase converter, single phase to 3 phase.